Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na balik-tanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro and Recto Corner, Asuncion Street, Moriones Corner, Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga parish organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong ginugunita ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang mamumuno po sa banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro OAR. Magsitayo ang lahat. Pagbunyi natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa kanya ay magpuri. Alleluia, Alleluia. Lahat ng mga nilikha sa langit at sa lupa, sa banal na pangalan ni Jesucristo, ang lahat manigluhod sa Kanya. Puni natin ang may kapal, siya ay magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya ay magpuri. Alleluia, Alleluia. Tayo po'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa kapangyarihan Diyos at sa mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y dalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, tawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos kahit aasan, kaluloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan. Naga
kasama ng Espiritu, dalwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. At sa Eucharistia na ito, atin din pong ipagdasal ang ating kapatid na si Raymond. Ama naming makapangyarihan, nagpakita ilang taong katulad namin ang anak sa pamamagitan niyang naging aming kawangis. Kami naway maging kanyang kapais, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Inilalarawan ni Elias ang bokasyon, misyon at paghihirap ng lingkod ng Diyos na isusugo niya upang iligtas ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itinataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. May kahon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi magtataas ang kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanya ng mga turo. Ako ang Panginoon, tumatawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng mga pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang. Pagkat siya'y dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ng Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubukas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagala. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ipinaliliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambayanan nito na inihatid ng Diyos ang kaligtasan sa mga Hudyo at pagano sa pamamagitan ni Hesukristo. Pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natantog na walang natangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa Kanya niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea, na mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hirang. Sapagkat sumasa Kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin ninyo siya. Sumainyo ang At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalagatan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas. Last day na po ito na we'll greet it sa Merry Christmas. At silayan na rin po ninyo lahat ng decorations natin dahil ito na rin po ang huling araw na makikita nyo ang mga decorations na yan. Bukas po ay magsisimula na tayo ng ordinary season po natin o pang-araw-araw nating buhay, no? Bilang Kristiyano. So ito ang huling araw ng Christmas season. Pagpasok po namin kanina, parang nagkagulo kayo. Anong nangyari? Ha? Andun ako sa Kristi, palabas ako, nagkagulo kayo. May gumaganon-ganon. Anong nangyari? Alam ko po kung anong nangyari. Iba yatang nanggit na pangalan. Ano? Yung punong magdiwang. Anong binanggit, Father George?
Ha? Pangalan binanggit? Father George Peligro. Oo, at least ngayon may buhok na si Father George Peligro. No? And what is valid, actually, yung pangalang bininyagan po ako. No? Kaya hindi mawawala yun. Kaya tawagin niyo pa akong George. Kaya tawagin niyo pa akong Father Zach. Kaya tawagin niyo akong Father Rene. Ang pangalan ko talaga ay Father George. Yan ang pangalang bininyagan. Nung bininyagan po ako. So ngayon po ay pinagdidiwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang kapistahan, masabi natin, pagbibinyag ng Panginoon, ang significance nito sa buhay natin. No? Ang Panginoon, kailangan magbinyagan. Di ba? Diyos siya, wala siyang kasalanan. Di ba? Ang alam natin, pagbibinyag, pagtanggal ng original sin. May kasalanan ba ang ating Panginoon? Sabihin natin gano'n, ano? Pero bago ko pagpatuloy, kakanta muna ako. Sa kanta na ito, iniimbita ko rin po kayo na alam ninyo ang kanta ito, kaya kantahin po natin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig, giliw ko. Ba't hindi kayo kumakanta? Ayaw niyo ipaglaban ang pag-ibig niyo? Yung kanta yan is a brave song. Para lang yan sa mga matatapang. Para lang yan sa mga tatapat. Para lang yan sa talagang mga taong sabi, ito ang alam ko at ipaglalaban ko ito. Ito ang totoo, ito ang dapat ipaglalaban ko ito. Sa kanta nito mga kapatid ko kay Kristo, makikita natin, ito lang sinasabi ko nga kanina, si Jesus Christ, bininyagan siya na hindi naman kailangan. No? Bininyagan siya na hindi naman kailangan. Bakit kailangan mangyari ang mga bagay na ito? Sa nalalaman po natin, nung maliit pa si Jesus Christ, hanggang sa 30 years old siya, wala man lang tayong narinig, wala man lang tayong nabasa sa Biblia na nakasulat about Jesus Christ. Yun lang yung nawala siya sa Jerusalem, no? Yung nakita doon sa templo. Ilang taon nga siya noon? 12 years old. Nung 12 years old siya, nung nawala siya doon sa Jerusalem, nandun natagpuan sa loob ng templo. Yun lang yung time na mababasa natin sa Biblia na nakasulat tungkol sa buhay niya. Pero for 30 years, wala tayong naririnig maliban lang doon. Sa 12 years old na siya. At ngayon po, bininyag po siya sa Ilog Jordan. Ito pa'y hudyat na rin po ng kanyang, sinasabi nga nating gawa ng kanyang misyon, yung sinasabing public life ni Jesus Christ. No? So dito natin, ang tanong natin dito, bakit kailangan siya binyagan? Napaka-simple lang po at napaka-importante. Hindi po dahil alam na may kasalanan siya at kailangan mapang kasalanan na yun, kaya kailangan siyang binyagan. Hindi po. Ngunit nakita po niya na binibinyagan yung mga tao, nakapila yung mga tao para bibinyagan ni San Juan Bautista at ano din siya doon, nakipila din siya para binyagan din. Hindi ating ebanghelyo ngayon, pero sa ebanghelyo po ay nakasulat yung dialogue ng dalawa, si Jesus Christ at si Juan Bautista. Sinabi ni San Juan Bautista sa kanya, hindi ako dapat ang bibinyag sa iyo, ikaw dapat ang bibinyag sa akin. Pero ang sagot po ni Jesus Christ ay hayaan na nating mangyari ito. No? Hayaan mo na nating mangyari ito para masunod ang kasulatan. At sa pa, bininyagan niya dahil gusto niya, nakikita niya na yung mga tao binyagan para magkaroon sila ng connection sa Diyos Ama. Nakiisa siya sa mga tao. Yan si Jesus Christ. Lagi nakikiisa sa mga tao. Pinanganak siya sa sabsaban na hindi naman kailangang dumaan siya noon. Naghirap siya, hindi naman kailangang yun sa kanya.
Naghirap ang kanyang mga magulang, hindi naman dapat mangyari yun sa kanila. Pero nangyari ang lahat ng yun dahil nakiisa siya sa atin bilang isang tao. That is the mystery of the incarnation. At hindi po dahil hindi siya pure, dahil may kasalanan siya, kaya bininyagan siya para mahugasan siya ng tubig. Hindi po ganon ang nangyari sa kanya. On the contrary, yung tubig na ginamit para binyagan si Jesus Christ ay naging banal. Hindi siya ang pinabanal ng tubig, kundi ang tubig ay naging banal dahil sa Kanya. At nung time na yon, na nandun si Jesus Christ, bininyagan, lumabas siya sa tubig, no? Nang umalis sa tubig, ano nga ang nangyari? Bumukas ang kalangitan. Bumaba sa Kanya ang Espiritu Santo sa ng isang kalapati. At may tinig na narinig, ang tinig ng Diyos Ama na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So sa pagkakaroon po ng revelation of the Holy Trinity, ang Santatlo, Diyos Ama, tinig na nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang Diyos Anak, yan ang ating Panginoong Hesukristo, at ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. There was that revelation. And mga kapatid Kristo, sinabi ko kanina, dito na magsisimula ang public life ni Jesus Christ na marami nang nasusulat tungkol sa Kanya. Yan ang pagbibinyag ng ating Panginoon. Ngayon po, bininyagan din po tayo. Ngayon ang nangyayari sa buhay natin. Yung kanta na yun, hindi lang yung pangkanta-kanta lang, ha? Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo, ang pag-ibig natin, giliw ko. Nung tayo bininyagan, ano bang nangyari? Ilang taon tayong bininyagan, ano na ang nangyari? Sa binyag po, maalala ko nung binabasa ko yung isang libro, may isang pari po, I think Nigerian siya, kasi ang kwento po niya ay sa Nigeria. Doon daw po sa Nigeria, may napakaganda pong tradisyon ng mga tao doon na ang binyag po ay isang pagkakataon na makakain sila ng kanin. Dito sa atin, araw-araw, kanin natin, 3 times a day, kuminsan 5 times nga, kanin. No? Kahit merienda, kuminsan kanin talaga yung kinakain. Sa Nigeria, hindi po bihira po sa nila ang kanin. Pero pag binyag po, ay sa kanila yon, no? Na pag binyag, may bibinyagan, kakain sila ng kanin. Kaya nga po yung dress ng ng bata, tinatawag na pong rice dress. Rice dress. Natapos yung rite of baptism, kuminsan maano na nila na tatawagin ng rice of baptism. Dahil laging may connection lagi sa baptism yung rice. Pero, natin, wala namang connection yung rice sa baptism, pero gamitin na lang natin ang word na rice in order for us to remind ourselves of our baptism. Baptism, rice. So, R-I-C-E. Unang letter is R. Anong ibig sabihin ng R? Rebirth. Ang muling pagsilang. So, bagong buhay. Ang muling pagsilang, bagong buhay. Sabi nga ni San Juan, no, na siya bumibinyag sa tubig, pero darating si Kristo na binyagan tayo sa Espiritu Santo. So, water and the Holy Spirit. Rebirth. Bagong buhay, bagong pagsilang. Nung isinilang ka, siguro
sigurado alam mo yung birthday mo. Alam natin lahat, di po ba? Ano bang hindi nakakaalam ng birthday dito? Sigurado lahat tayo nagsaselebrate ng birthday. Okay. Pero yung rebirth mo, yung baptism mo, naalala mo ba kung kailan yun? Kung isa-isahin ko kayo siguro, iwan ko lang kung sino lang sa inyo ang makapagsabi ng date of baptism ninyo. Dahil hindi ba siya mahalaga? Unang kalimutan nyo na, o hindi kasi laging sineselebrate. Pag nagbibinyag po ako, may mga kanila, di ba, mga ninong at ninang. Ang sinasabi ko po sa kanila, tapos ng binyag, wag po niyong itago niyang mga kandila na yan. Itago ninyo yan. Dahil the following year, kailangan dala-dala niyo pa mga kandila na yan, puntahan po ninyo ang inyong inaanak at kantahan po ninyo siya ng happy birthday. Yan lagi ang hamon ko po sa mga ninong at nina during baptism. Kasi bihirang nangyayari o hindi talaga nangyayari. Sino ba nagsiselebrate sa atin ng ating date of baptism? Halos wala. Di po ba? If you will ask me, alam na alam ko po kung kailan ako binyagan. I was born June 10, 1968 at nabinyagan po ako October 26, 1968. Dagdagan pa natin, kumpil. Kailan kayo nakumpilan? Lalo na hindi na talaga maalala ninyo yun, Ako, batang-bata pa ako nakumpilan. I was confirmed May 2, 1972. O, di ba? Kayo, alam nyo? Yung baptism nyo, yung kumpil ninyo, o kahit baptism na lang, kailan kayo nakumpilan? Kailan kayo nabinyagan? So, uwi nyo sa bahay mamaya, hanapin nyo kagad date of baptism ninyo at mag-celebrate man kayo. Kahit magsimba lang kayo, during your baptism, para just to renew your commitment to the Lord. So muling pagkabuhay, ang muling pagsilang, bagong buhay para sa atin. Rebirth, letter R. Ngayon po ay letter I. Ano ibig sabihin ng letter I? Initiation. Initiation. Pagsisimula. Alam natin yung sa katekism, yung binyag ay ang sakramento na nagbubukas para sa ibang sakramento. So hindi po natin matatanggap ang ibang sakramento pag hindi pa natin natatanggap ang binyag. So kailangan una muna ay binyag. Initiation. Si Jesus Christ po, this was the initiation of His public life, of His mission. Ito din po ang binibigay sa atin. This is the initiation of our life. Mayroon po tayong sinasabi nating basic special community, di po ba? Ang dami pong nagtatanong kasi sa Brazil po, I work in Brazil for 15 years. Doon po ay, that's the lifestyle of the people. Hindi na kailangang tanungin sino ang members ng BEC. Po, ang membership ng BEC po ay binyag. Nung bininyagan ka, member ka na ng BEC. Dito, marami pang, ewan ko kung ano pa mga requirements para maging member ng BEC. Pero doon po sa Brazil, the requirement for a membership BEC is sa pagbinyag. Nung bininyagan ka, member ka na ng BEC. So that's initiation. Paninimula ng ating buhay Kristiyano. Pagsimula ng paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. Paggawa ng sa ating tunay na Kristiyano sa ating buhay. Initiation. R-I. Letter C. Ano ang letter C? Consecration. Consecration. Nung tayo bininyagan, para bang tayo ay ni-present sa ating Panginoon, alay sa ating Panginoon. Ito ang buhay ko, akong anak ng Diyos, ganap akong anak ng Diyos, ganap na akong Kristiyano. Kaya, inaalay ko ang buhay ko para sa Panginoon. So that is consecration, ang pag-aalay ng ating buhay para sa Diyos, sa gawain ng simbahan. At ang pang-apat po ay letter E. Anong letter E? Empowerment. Empowerment, ibigay sa atin ng kapangyarihan
pagbibigay sa atin ng karapatan bilang Kristiyano. Ano ba mga karapatan natin? Ano ba ang mga kapangyarihan natin bilang Kristiyano? Hindi yung kapangyarihan para mapi ka ng iyong kapwa, no? Yung kapangyarihan na para maging pasaway tayo, no? But kapangyarihan para gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kahapon po, nagbabasa ako ng Facebook. Ang dami pong mga comments, no, about sa fiesta ng Nazareno, the Black Nazarene. Tapos meron pong isa, no, na nag-comment sa Facebook. Ang comment po niya ay, ano ba kakaiba ng kahoy na yan? Was referring to the cross of Jesus Christ, no? Pinapasa ni Jesus Christ. Ano ang pagkakaiba ng kahoy na yan sa kahoy ng gatong? So he is actually mocking, no? Nagbibiro o parang gusto niyang pagtawanan, no? Ang ginagawa ng mga devotees natin. Sigurado mga Katoliko yung sumagot, devotees ng Black Nazarene yung sumagot, ang babastos na ng mga sagot nila, no? Sobrang bastos na talaga ng mga sagot. Sabi ko, we have to defend our faith. Yan nga empowerment, no? We have to defend our faith. You have to defend our right. You have to defend our devotion. You have to defend our Christian life. Pero wag naman tayo mambastos ng kapwa. Kung sila po ay nang babastos, hayaan mo na silang mambastos. Bahala na ang Diyos sa kanila. Bahala na yung mga ginagawa nilang mabuti, babalik din yan sa kanila. Wag na lang tayong makisawsaw. Kung bastos sila, wag po tayong magot ng kabastusan. Kailangan, no? We have to conquer everything by doing good. Yan po ang tunay na Kristiyano. Hindi yung paghihiganti. Ganon nga sila kababa, bababa din tayo sa level nila. Alam natin na mababa sila, di ba? Ayaw natin ng ganyang buhay, pero yan din ang ginagawa natin. So, mga kasagutan na hindi pang-Kristiyanong kasagutan, no? Dapat sa buhay natin, ipakita natin kung ano ang tunay na Kristiyano, kung ano ang tunay na Kristiyano. Yes, with our baptism, we are empowered as Christians to do the mission Christ has started. At ang mission na ginawa ng ating Panginoon ay para ilathala, ipahayag ang mabuting balita. Hindi po ang masamang balita, kundi ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay pagmamahalan, pagpapatawaran, pag-uunawa sa ating kapwa, kababaang loob, no? Mapagbigay, charitable, very charitable, mapagbigay, no? Ibahagi tayo, tumulong tayo sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan, no? Yan po ang tunay na Kristiyano. Huwag po nating sabihin natin huwag tayong gumiti na parang hindi tayo mga Kristiyano. Ipaglaban natin ang ating pagmamahal sa Diyos, ipaglaban natin ang ating identity as children of God, ipaglaban natin ang tunay nating tao bilang mga anak ng Diyos. Tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo po'y mga anak ng liwanag. Kaya, bigyan natin liwanag ang mga nasa diliman. Huwag po tayong gumanti ng marahas. Huwag po tayong gumanti ng kasalanan. Huwag po tayong gumanti ng hindi mabuti para sa kapwa. Dahil ang mga mabuting ginagawa natin ay nabibiyayaan ng ating Panginoon. Namang gusto nating biyaya na matanggap sa ating Panginoon, dapat gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, Kristo, ang pagbibinyag sa atin ay hindi lang pong simpleng pagbibinyag lang. Alalahanin natin ang araw na ito, ating pagbibinyag, dahil ito rin po ang
mula ng paggawa natin, ng misyon natin na sinimula ng ating Panginoon. Tayo po'y mga anak ng Diyos, mga tunay na Kristiyano. Binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po tayo magkakapatid, di po ba? Dahil ako, binyagan ako. O, sabi ng pare, di po ba? Maalala ko pa yun, si Father Sardon doon sa Bacolod City. Siya po yung nagbinyagan sa akin. Father Sardon, patay na po siya ngayon. No? Pero ang sabi sa akin, Joel, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So lahat po tayo bininyagan, no? Kanyang apelyido, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya lahat po tayo ay magkakapatid. Amen? Amen. So, pagkatapos po ng aking humili, isang istorya lang po, no? Para maalala nyo rin po. Siguro na narinig nyo na itong istorya na ito. May 3 tao na nag-usap, no? 2 pastor, tapos isang pari. Ang problema daw nila sa kanilang simbahan ay yung mga pusa. Dahil mga pusa, ang dami daw mga pusa. Kuminsan, nagdudumi mga pusa dyan. No? Yung baho-baho pa naman ang pusa. So isang pastor daw, binigyan ng solusyon, anong ginawa niya? Sabi daw, nilagay daw niya sa sako, no? Ang mga pusa, tapos kanya po itinapon sa ilog. Ngunit alam naman natin, ang pusa, sabi nila may ilang pusa. Siyam na buhay ba yung pusa? Oo. After mga 1 week daw, naku, bumalik yung pusa. Nakaligtas yung pusa, bumalik, may dala-dala pang mga kasama, lalo pang dumami. No? Kaya hindi na-solve. Ang another pastor naman, sabi naman niya, ayaw naming itapon sa tubig, naming maging marahas sa mga hayop. Ang ginagawa lang po namin ay hinuhuli namin yung mga pusa, sakay, tapos sa napakalaking lugar, dyan po ilalagay namin ang mga pusa. Pakakawalan daw nila mga pusa malayong lugar. Pero after 2 weeks, andyan na naman daw po ang mga pusa bumabalik. No? Kaya hindi rin nila na-solve ang problema. Ang pari naman ay nagsabi, simple lang po aking ginagawa at talagang nababalik ang mga pusa. Ano po daw ang ginawa niya? Bininyagan daw niya lahat ng mga pusa. Pagkatapos daw ng binyag, umalis yung mga pusa, hindi na bumalik ng simbahan. Lang po yan. Pero nangyayari sa tunay na buhay natin. Kasi maraming beses po, pupunta lang tayo ng simbahan para sa binyag. Ang sunod nating punta ng simbahan, kailan? Libing. No? Oh, sabi nga nila, KBL, ano ba yung KBL? Kasal, no? Nung kinasal ka, pumunta ka ng simbahan. Sunod mong punta ng simbahan, kaanak ka na, bibinyagan yung anak mo. No? Sunod na punta mong simbahan, ililibing ka na. No? So, KBL, yan na po. Sana hindi mangyari sa atin yun. No? Ipaglaban mo ang pagmamahal mo sa Diyos, ipaglaban mo ang iyong identity, huwag kang mawala sa iyong simbahan. Tuloy-tuloy po ang ating pagtakod, tuloy-tuloy po ating paglaban, tuloy-tuloy po ang ating pagmamahal sa ating Diyos at sa ating kapwa. Bininyagan tayo, huwag tayong mawala kung saan tayo bininyagan, sa ating simbahan. Amen. Magsitayo po. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Birhen, ipinagpakasama ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, na kinaroroonan ng mga yumao, may ikatlong araw na buhay, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magpulang paririto at huhukom sa kanabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa
sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama nating hindi nagkukulang na punan ang ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa at pag-iibigan ang mga pinuno ng aming simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ng mga may katungkulan sa lipunan ang mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos na may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming yumao ang Diyos na buhay na, walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong nalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay, ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na salamatan.
Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang hiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buwan sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, na walang kalapating tagapagtanggol, tinanghal siyang Mesiyas, namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa na mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, naghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong buhay. Poong Jesus, namin mahal, iligtas mo
Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanin na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo si Raymond na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Siya ay pumanaw, naway makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso ng si San Jose. Kaysa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Ama, kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magstayo po ang lahat. Sa nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng langit. Iyan mo kami ngayon. Ang aming kakanin sa araw-araw at
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Siya po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kinaluludan ng Diyos Ama. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan ni Kristo. Amen. Manatili nakaupo ang lahat. Habang tayo po ay nakapila sa Panginoon, alisin muna po ang inyong face mask at pagkatanggap po ng banal na ostya, maaari na po itong muling ibalik. Sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak nawa sa turing at sa katotohanan, sa mapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ilang paalala. Sa January 16 po, sa darating na Sabado, bisperas ng Kapistahan ng Santo Niño, tayo po ay magkakaroon ng palistahan ng binyag. Mangyaring pakihanda po ang mga kailangan katulad ng birth certificate at marriage contract ng magulang. Limitado pa rin po ang tao sa loob ng simbahan at ating pong patuloy na inoobserbahan at isinasakatuparan ang safety protocols. Ang mga magulang ng bata, ang mga pangunahing ninong at nina ang makakapasok po dito sa loob ng simbahan. Sa ating na buwan ng Marso, ating pong ipagdiriwang ang ika-50 taong anibersaryo kakatatag ng ating simbahan. Ang simbahan ay patuloy na nananawagan sa inyo na tayo po ay patuloy na manalangin sa pagdiriwang po natin. So, magsilod po tayong lahat. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang bukan ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng ika-500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod. Loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami. Panginoon, At sumainyo rin. yumuko kayo tingin ang biyaya ng Diyos.
Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang nananampalataya sa nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamatay kayo nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daangahan sa Kanya upang inyong tuntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapatihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa bayang ginuklod sa pag-ibig ni Kristo, iwan. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan, magpuri na, di ka man dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may pitakta lahat. Piling yan at tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya di putusan. Samba ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Samba ang pinatawad at biniyayaan, magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan na sa puso ng Diyos may pitak tayong lahat. Sa puso ng Diyos may pitak tayo.